Matapos sundin ang impormasyong ibinigay ng isang waitress, kaagad na tumungo sina Rimuro at ang kanyang mga estudyante sa kinaroroonan ng Dwelling of the Spirits, at doon ay pinasok nila ang isang labyrinth. Ngunit habang naglalakad sila sa loob ay bigla silang nakarinig ng mga boses sa kanilang isipan, na tila tinatakot at kinakausap sila ng mga ito gamit ang telepathy. Nakiusap si Rimuro sa misteryosong boses na dalhin sila sa mga superior spirits dahil nais niyang makipag-usap sa mga ito, kung saan agad namang pumayag ang misteryosong boses ngunit sa isang kondisyon. Biglang nagliwanag ang kanilang harapan at isang daan ang bumungad sa kanila, kung saan sa dulo nito ay naghihintay sa kanila ang isang mecha golem na di umano'y kailangan muna nilang talunin. Inutusan ni Rimuro si Ranga na protektahan ng mga bata dahil siya na mismo ang haharap sa mecha golem na ipinagmamalaki ng misteryosong boses. Gamit ang Great Sage ay natuklasan ni Rimuro na gawa sa bakal ang golem, kaya naman ang kanyang skill na Black Thunder ay hindi gagana rito, at paniguradong hindi niya rin ito matatalo gamit ang espada. Gayunpaman, gamit ang kanyang mga matitibay na sinulid ay iginapos niya ang golem upang hindi ito makagalaw, at sa pamamagitan naman ng kanyang skill na Hellflare ay tinapos niya ito sa isang atake lamang. Matapos talunin ni Rimuro ang mecha golem, sinabi ni Rimuro sa misteryosong boses na sasapitin din ito ang parehong kapalaran kung hindi ito magpapakita. Kaya naman isang takot na pixie ang biglang lumabas, kung saan ipinakilala nito ang kanyang sarili bilang Ramirez of the Labyrinth, isa sa 10 Great Demon Lords. Hindi naman lubos na makapaniwala si Rimuro na isa itong Demon Lord dahil kung ikukumpara sa kanyang kaibigan na si Milim na isa ring Demon Lord ay masyadong mahina si Ramirez. Habang ayaw ni Ramirez na ikinukumpara siya sa isang hangal na katulad ni Milim, bigla niyang napagtanto na si Rimuro ang slime na kumokontrol sa Great Forest of Jura. Dahil doon ay ipinakita ni Rimuro ang kanyang tunay na anyo, kung saan hindi makapaniwala ang kanyang mga estudyante dahil ito ang unang beses na nakita nila ang tunay na anyo ng kanilang teacher. Dagdag pa ni Ramirez na nanggaling na pala roon si Milim upang ipagmalaki sa kanya na nagkaroon daw ito ng bestie, kaya naman sa sinabing iyon ni Ramirez ay naniniwala na si Rimuro na isa rin itong Demon Lord. Nang magpasya muna silang magpahinga, doon ibinunyag ni Ramirez na wala naman talaga siyang balak na paslangin sina Rimuro, kung saan nais niya lamang gumawa ng isang palabas upang iligtas sila at makuha niya ang kanilang respeto. Ngunit dahil winasak ni Rimuro ang kanyang ipinagmamalaking mecha golem, ipinaliwanag niya na lamang na isa itong komplikadong imbensyon ng mga dwarves at elves na binago niya gamit ang spirits engineering at kombinasyon ng iba't ibang elementals. Natuklasan din ni Rimuro na ito ang pumalpak na proyekto ni Vesta na tinatawag na Magi Soldier dahil hindi nila magawa ang magic core na magsisilbing puso nito, kaya nang itapon nila ito ay kinuha ito ni Ramirez at inayos gamit ang kanyang kaalaman. Napagtanto ni Rimuro na dahil sa taglay na katalinuhan ni Ramirez ay baka maaari siya nitong matulungan, kaya humiling siya rito ng isang pabor, at bilang kapalit ay nangako siyang gagawa niya ito ng bagong mecha golem. Dahil naging interesado rito si Ramirez ay ikinwento na ni Rimuro ang tungkol sa kalagayan ng mga bata, at hiniling niya na ipakilala siya nito sa Queen of Spirits. Ngunit laking gulat ni Rimuro na sabihin ni Ramirez na siya mismo ang dating Queen of Spirits bago siya bumagsak sa kanyang katayuan at naging isang Demon Lord. Speaking of bumagsak din sa katayuan, nabanggit ni Ramirez na si Leon ay dating isang chosen hero na bumagsak din sa katayuan at naging isang Demon Lord. Lumapit daw sa kanya noon si Leon at humiling na tumawag ng isang superior spirits, kaya nang matupad nito ang kanilang kasunduan ay wala na siyang nagawa kundi ibigay ang kanyang basbas bilang Queen of the Spirits. Dagdag pa ni Ramirez na may nais ding tawagin si Leon na isang partikular na tao sa ibang mundo, ngunit agad niya itong tinanggihan dahil imposible daw ito. Matapos ang kanilang pag-uusap ay nakapagpasya na si Ramirez na tuparin ang kasunduan nila ni Rimuro, kung saan dinala sila nito sa pinakamalalim na parte ng labyrinth na tinatawag na Dwelling of the Spirits. Ipinaliwanag ni Ramirez na maaari silang tumawag ng mga umiiral ng superior spirits, ngunit kung hindi ang mga ito interesado ay maaari silang lumikha sa pamamagitan ng mga enerhiya ng mga ito at bumuo ng bagong superior spirits. Matapos ituro ni Ramirez ang altar kung saan sila mananalangin upang tumawag ng mga superior spirits, una nang sumubok si Gale bilang pinakamatanda sa 5 bata. Ilang sandali lamang ay dumating na ang mga espiritu, ngunit nang mapansin ni Rimuro na inferior spirits lamang ang mga ito ay nakapagpasya siyang gamitin na lamang ang mga ito upang bumuo ng superior spirits. Gamit ang kanyang gluttony ay kinain niya ang mga inferior spirits, at gamit naman ang kanyang degenerate ay pinagsama niya ang mga ito upang makabuo ng isang superior spirits na may attribute na earth.
Bilang senyales na tagumpay ito ay napansin ni Rimuro na huminahon na ang mataas na enerhiya ni Gale at mapipigilan na din ito ang pagkasira ng kanyang katawan, habang inaasahan niya na sa pagtanda nito ay unti-unti na rin itong magkakaroon ng mga kakayahan. Ang sumunod naman ay si Alice, kung saan ginaya lamang ni Rimuro ang ginawa niya kanina upang makabuo ng isang artificial na superior spirits at mayroon naman itong attribute na space. Ngunit nang si Kenya na ang sumubok, hindi pa nga siya nananalangin ay kusa nang lumitaw ang isang light superior spirits, kung saan naramdaman daw nito ang potensyal ni Kenya na maging isang chosen hero balang araw. Dahil doon ay nagpa siya ang light spirit na mananatili kay Kenya at aalagaan hanggang sa paglaki nito, habang tuturuan din niya si Kenya na makontrol ang kanyang enerhiya. Samantala, muling ginaya ni Rimuro ang ginawa niya kanina at nakabuo siya ng artificial superior spirit na may attribute na wind at water para naman kay Ryota. Ang panghuli naman ay si Chloe, kung saan bago siya magsimula ay ipinagtapat niya muna ang pagmamahal niya kay Rimuro. Ngunit napaisip na lamang si Rimuro na mas maa-appreciate niya yun kung naghintay lamang si Chloe ng 10 taon bago yun sabihin. Subalit nang magsimula ng manalangin si Chloe ay biglang nakaramdam ng pagyanig si Rimuro, at sa halip na superior spirit ang lumabas ay isang spiritual body ang nagpakita, na may abnormal na taas ng enerhiya. Nang makita nito si Rimuro ay agad itong lumapit sa kanya at hinalikan siya nito, habang muli na namang nag-react si Veldora dahil kahawig nito ang hero na nagkulong sa kanya. Nais itong pigilan ni Ramirez dahil tila ito daw ay delikado, ngunit mabilis itong kumilos at pumasok sa katawan ni Chloe. Agad namang sinuri ni Rimuro ang katawan ni Chloe at natuklasan niyang naging maayos naman ang enerhiya nito, kaya naisip niya na marahil ay wala namang problema. Ayon kay Ramirez ay posibleng ang babaeng iyon ay isang nilalang na ipinanganak sa hinaharap, at ang pagpili nito kay Chloe ay inilatag nito ang pundasyon ng muli nitong pagkabuhay. Bagamat hindi maintindihan ni Rimuro ang paliwanag ni Ramirez, ang importante na lamang sa kanya ngayon ay maayos na ang kalagayan ni Chloe. Matapos nitong malutas ang problema ng mga bata, nagpasalamat sina Rimuro at ang kanyang mga estudyante kay Ramirez, habang lumabas na rin ang iba pang mga fairies. Bilang pagtupad naman sa kanyang pangako kay Ramirez, gumawa si Rimuro ng isang manika gamit ang bakal at nag-summon siya ng isang demon upang manirahan dito. Nang makabalik sila ng Ingrasya, nagpasalamat si Yuki sa ginawang pagliligtas ni Rimuro sa mga bata dahil simula ngayon ay makakapamuhay na sila ng normal, ngunit sa ngayon ay nais niya munang manatili ang mga bata sa Freedom Academy upang ituloy ang kanilang pag-aaral at makapamili ng tatahakin nilang kinabukasan. Nang tanungin ni Yuki si Rimuro kung paano niya nalutas ang kalagayan ng mga bata, hindi ito sinabi ni Rimuro dahil may mga bagay itong hindi dapat malaman. Kaya naman upang hindi na ito magpumilit pa ay binigyan niya na lamang si Yuki ng sandamakmak na manga, na labis na ikinatuwa naman ng headmaster. Kinalaunan ay pinagmamasdan ni Rimuro ang maskara ni Shizu upang ipaalam rito na tagumpay niyang nailigtas ang mga bata, at maaari na itong makapagpahinga ng matiwasay. Samantala, may isa namang nilalang ang nagmamasid sa bida at nanghihinayang siyang hindi siya ang naunang natawag dito, ngunit sa susunod ay sisiguraduhin na niyang masasagot na niya ang tawag ni Rimuro at dadalhin siya sa katotohanan ng mundong ito. Nang dumating na ang oras upang magpaalam si Rimuro, doon ay naging emosyonal ang mga bata dahil ayaw nilang mahiwalay sa kanilang pinakamamahal na guro. Subalit bago umalis si Rimuro ay ibinigay niya ang maskara ni Shizu kay Chloe, habang nagbigay din siya ng mga bagong robe na gawa ni Shuna sa mga bata. Nangako si Rimuro na bibisitahin niya ang mga bata sa hinaharap dahil alam niyang magkikita pa silang muli. Habang papaalis sila ng Ingrasya, sinabi ni Rimuro kay Ranga na alam niyang tama ang ginawa niyang pagbibigay ng maskara kay Chloe, dahil tila may kutob siya na magiging isa itong hero sa hinaharap. Ngunit habang nag-uusap silang dalawa ni Ranga ay may isang misteryosong babaeng nakikinig sa kanila. Sa huli ay nag-transform na si Rimuro sa pagiging slime at nagpatuloy na silang maglakbay pabalik ng kanilang bayan, habang patuloy pa rin silang pinagmamasdan ng misteryosong babae. Bumalik ang istorya sa nakaraan, kung saan isang babae na duguan ang gumawa ng isang ritual upang tawagin ang isang primordial demon. Hiniling ng babae na patayin nito ang mga nilalang na kanyang tinutukoy, at bago mamatay ang babae ay sinabi nito na ibibigay nito ang kanyang kaluluwa bilang kabayaran. Tinanggap naman ito ng demon, ngunit sinabi nito na hindi sapat ang isang kaluluwa lamang bilang kabayaran, kaya naman kukunin na lamang nito ang mga kaluluwa ng mga nais ipapatay ng babae. Makalipas ang ilang araw, pumunta naman si Shizu sa kaharian ng Filthwood na matatagpuan sa hangganan ng Jura Forest upang gawin ang isang request na talunin ang isang demon na nabuhay muli. Doon ay makakasama niya ang ilang adventurer na nakatanggap din ng parehong request, at ang kanyang pagdating sa kastilyo ang nagbigay pag-asa sa mga ito na matatalo nila ang demon.
Maya-maya pa ay dumating na ang ministro ng kaharian at ipinaalam nito sa lahat na ang kanilang dalawang champions na kilala bilang Silver Wings ay pumanaw na rin, kaya naman sila na lamang ang inaasahan ng buong kaharian. Ipinaliwanag ng ministro sa mga adventurer na ang kanilang misyon ay talunin ang isang demonyong nabuhay muli, kung saan matagal ng panahon ang nakalipas ng ito ay matalo ng kanilang bayani na nagngangalang Orthos. Ngunit dahil wala silang impormasyon kung paano ito natalo ng kanilang bayani ay nabahala rito ang mga adventurer, kung saan ang isa ay nagpasya na lamang na umuwi, ngunit pinigilan ito ng mga kawal. Upang mapakalma ang lahat ay ibinunyag ng ministro na walang pangalan ng demonyo na nangangahulugan na hindi ito gaanong kalakasan, ngunit tila habol ng demonyo ang katawan nito na nakahimlay sa kailaliman ng kanilang kastilyo upang makumpleto na ang pagkabuhay nitong muli. Bagamat ang kanilang plano ay pagsamasamahin ng lahat ng adventurer sa iisang silid upang matalo ang demonyo ay nababahala pa rin rito si Shizu, dahil tila kalaban ang tingin sa kanila ng mga ito at hindi kakampi. Dahil nais pa ring umalis ng isang adventurer ay pinatay na ito ng isang kawal, ngunit ang katotohanan ay naibunyag nang biglang lumabas rito ang isang mahinang demonyo, na agad din namang napatay ng mga kawal gamit ang mahika. Doon ipinaliwanag ng kawal ang rason kung bakit nila pinagsama ang lahat ng mga adventurer sa iisang silid dahil maaaring ang isa sa mga ito ay sinapian ng demonyo, kaya naman dapat umano ng mga itong sundin ang lahat ng kanilang sinasabi. Subalit habang nagkakagulo ang lahat ay biglang tumawa ang isang adventurer, kung saan lumalabas na ito pala ang primordial demon na ipinatawag ng babae. Alam ng primordial demon na ang kapitan ng kawal ang nagpatawag sa mahinang demonyo at hindi ang adventurer, na hindi naman nagustuhan ng kapitan dahil sa panghuhusga nito. Habang naroon ang primordial demon upang isakatuparan ng hiling sa kanya ng kanyang summoner na kilala sa tawag na Silver Wings, ipinaliwanag niya na mas madali pa pala kaysa inaasahan ng kanyang misyon, dahil kung kailangan lamang niyang patayin ang lahat ng nasa silid upang maalis lamang ang target niyang demonyo ay gagawin niya. Dahil pakiramdam ni Shizu na hindi nagbibiro ang primordial demon ay agad siyang humarap upang pigilan ito, kung saan tinanggap naman ng demon ang kanyang hamon at ipinakilala ang sarili bilang sa palayaw na Black. Agad na umatake ang demon ngunit walang epekto kay Shizu ang kanyang apoy, kung saan doon niya natuklasan na may superior spirit si Shizu. Matapos yun ay doon na naglunsad ng sunod-sunod na atake si Shizu patungo sa demon, ngunit tila pinaglalaroan lamang siya ng demon at sinabing wala siyang kakayahang manalo. Kaya naman doon na ginamit ni Shizu ang kanyang Inferno Flame, ngunit tila wala rin itong epekto sa kalaban at napagtanto niya na isa nga itong demon. Gayunpaman, nang umatake na ang demon ay hindi sinasadyang tumama ito sa maskara ni Shizu, na nagresulta sa pagkaputol ng kanyang braso. Napagtanto ng demon na ang maskara ni Shizu ay may infinity time compression na labis niyang ikinamangha, ngunit sa ngayon ay ipinahayag niya na aatras muna siya sa laban. Bagamat nagbunyi ang lahat sa pagkapanalo ni Shizu, nababahala naman ang hero kung ano talaga ang pakayroon ng demon at kung sino ang kumuha sa serbisyo nito. Kinahapunan, naalala ni Shizu ang minsang ibinahagi sa kanya ni Leon tungkol sa mga demon na kilala bilang mga primordial o progenitors. Ayon kay Leon ay sa halip na pangalan ay kilala ang mga ito sa kanilang mga kulay, ang red primordial ay kilala sa rouge, ang white primordial ay blanc, at ang black primordial ay noir. Dahil doon ay naalala ni Shizu na ang demon na kanyang nakaharap ay may palayaw na black, kaya naman napapaisip siya na marahil kaugnay ito sa mga misteryosong primordial demons. Makalipas ang ilang sandali ay isang knight ang dumating, at ipinaalam nito sa kanya na hinihiling ng hari at ng ministro ang kanyang presensya para sa isang pribadong pagpupulong sa ikailaliman ng kastilyo. Pagdating ni Shizu sa ikailaliman ng kastilyo ay agad na ibinunyag ng knight na ang ministro at hari ay isang puppet lamang, at ang totoong namumuno sa buong kaharian ng Filthwood ay isang tunay na demonyo na nagngangalang Orthos, na nakaupo sa kanyang harapan. Lumalabas na kasinungalingan lamang ang kwento tungkol sa demon na umatake sa kanilang kaharian, at ang alamat ay umiikot sa iisang nilalang na parehong gumaganap bilang demon at ang hero. Ibinunyag din ni Orthos na papatayin niya ang lahat ng mga adventurer na nasa kastilyo upang kunin ang kanilang mga lakas, habang si Shizu at ang kanyang maskara ay kukunin din niya upang lalo pa siyang maging makapangyarihan. Hindi naman ito hahayaan ni Shizu, ngunit nang sinimulan niyang umatake ay madali lamang itong pinigilan ng demonyo. Ibinunyag ni Orthos na siya ay isang archdemon na isang legendary class na demonyo, kaya ang kapangyarihan ni Shizu at ng dalawang champions na tinatawag na Silver Wings ay walang mga laban sa kanya. Dahil wala nang natitirang mahika si Shizu ay naisip niyang pakawalan na si Ifrit upang matalo lamang si Orthos, ngunit bago pa mangyari iyon ay biglang dumating si Noir upang ituloy ang kanyang misyon.
Habang daladala niya ang mga ulo ng demonyo na nagkunwari lang palang mga kawal, mabilis niya ring tinapos ang dalawang puppet ng Archdemon. Minaliit pa rin ni Orthos si Noir at sinabing wala siyang laban sa katulad nitong isang Archdemon dahil siya ay isang mababang uri lamang ng demonyo, ngunit sa isang iglap ay sinakal ni Noir si Orthos at sinabing sino sa kanilang ngayon ang mababang uri ng demonyo. Sinabi ni Noir kay Orthos na wala itong karapatang mabuhay, kaya naman nilamon niya ang katawan nito at ang kaluluwa upang tiyakin na hindi na ito mabubuhay pang muli. Matapos ang lahat ng nangyari ay nagawang malinis ni Noir ang lahat ng demonyong naninirahan sa kaharian ng Filthwood, habang bago naman iyon ay nagkaroon ng pag-uusap si Noir at Shizu, na ipapalabas nila na si Noir ang pumatay sa hari at ministro, at si Shizu ang nakapatay sa Black Demon. Sa huli ay nagpatuloy na muli si Shizu sa kanyang paglalakbay, habang sa paglipas naman ng panahon ay naging interesado si Noir kay Rimuro dahil suot nito ang maskara ni Shizu. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Like and share naman dyan, at maraming salamat sa palaging panonood.